Sino sa tingin ninyo ang mas lalago ang negosyo? Si Juan ba o si Pedro? Tara, pag-usapan natin yan. Future natin sobrang taas. Diretsong tanong, Juan. Kung bibigyan kita ngayon ng 100,000 piso para mag-aral ng leadership training at emotional training, anong gagawin mo sa pera at bakit? Go! Sa totoo lang, practical na sagot, Pinoy hat, ang gagawin ko sa pera, peperahin ko na lang yan. Yung leadership training na yan, alam ko na yan eh. Tanong mo lang sa ChatGPT yan o i-search mo lang yan sa Google, maiintindihan mo na yan. Tsaka, abang nagpapatakbo ka naman ng business, maano mo yan eh, maunawaan mo yan. Kaya sayang lang ang pera, scam lang yan. Kung ako sa'yo, peperahin ko na lang yan. Okay, ikaw naman Pedro, same question lang din. Kung bibigyan ka ng 100,000, anong gagawin mo sa pera at bakit? Go! Unang-una, Pinoy hat, maraming salamat sa 100,000 mo. Diretsong sagot ko dyan, syempre ititake ko yung opportunity na makapag-invest ako sa sarili ko, makapag-invest ako ng bagong skills, lalong-lalo na sa leadership training at emotional training. Alam mo yan, sobrang hirap magnegosyo kasi sobrang hirap mag-handle ng iba't ibang uri ng ugali ng empleyado. Hindi tayo pwede basta-basta magdesisyon base lang sa emotions natin. At di mo lang naitatanong, Pinoy hat, kaka-graduate ko lang dyan sa leadership training at emotional training. At the same time, nag-aaral ako ng Lean Six Sigma. Kaya sobrang invest tayo sa sarili natin. Kasi tayo yung nagpapatakbo ng negosyo, kaya tayo dapat ay nag-i-invest sa sarili natin. Okay? Okay, huling tanong para sa inyong dalawa, Juan at Pedro. Pero Pedro, ikaw naman ang mauna ngayon. Kung bibigyan ka ng 1,000,000 piso ngayon, anong gagawin mo sa pera at bakit? Go. Kabayan, maraming salamat sa 1,000,000 mo. Sana magkatotoo yan kasi gustong-gusto ko na makuha yung pangarap kong machine sa ibang bansa. Kung makukuha ko yon, alam ko malaki maitutulong nun sa mga team ko na mas mapabilis yung trabaho nila, mapagaang at mapadali yung trabaho. At the same time, ang pinaka gusto ko talaga doon kung bakit gusto ko mag-invest ng mga bagong machines, gusto kong tumaas yung quality ng product namin. At syempre, hindi tayo pwedeng mahuli sa mga bagong technology na dapat ina-apply natin sa negosyo natin para hindi tayo mapag-iwanan, para hindi maging stagnant yung company natin. So ako, i-invest ko pa rin yan kahit mataas ang risk na baka biglang masira, sino mag-aayos. Naniniwala naman ako na ang Diyos lagi lang nandyan kaya hindi niya tayo pababayaan, kaya kung masira man yan, maaayos pa rin yan. So, subok lang tayo ng subok para malaman natin yung results at makukuha natin yan dahil katulong natin ng Diyos. Yun, no? Ikaw naman, Juan, kung bibigyan ka ng 1,000,000 piso ngayon na mismo, anong gagawin mo sa pera at bakit? Practical na sagot, Pinoy hat, hindi ko yan i-invest kagaya ni Pedro. Eh paano kung masira yung machine? Wala ka ng pera. Kaya ang gawin mo sa pera mo, kung ako sa'yo, ibili mo na lang kagad ng bahay yan, o kaya ng sasakyan, o yung mga pangarap mo. At least, kung malugi man yung negosyo mo, at least meron ka na. Pre, saglit lang kasi may tumatawag sa akin. Paano ba i-mute to? Walang yung mute dyan. Okay, sige. Yan, dyan. Debs, ano ba yun? Nasa meeting ako eh. Ano ba yun? Ang kulit-kulit mo, tawag ka ng tawag eh. Alam mo, shit ka talaga eh. Ang dali-dali na nga ng trabaho mo, paulit-ulit na nga yan. Namamali ka pa. Di ba tinuro ko na sa'yo, ilang beses ko na sa'yo sinabi sa'yo, ganito lang ang gagawin mo. Hindi ka kasi nakakaintindi, tanga-tanga mo eh. Di ba? Simple-simpleng bagay, hindi mo magawa. Charge ka dyan ha. Bukas ulitin mo yan, charge ka ulit. Pre, hindi mo na-mute. Naka-live tayo. Di ko na Sige, pre, okay lang. Kasi talaga yung mga Sige, empleyado ko salamat, dito. pre. Sige. Wait lang, Pinoy at may nagradyo lang din sa akin. no. Go. Sir, nasira po yung isa nating product. Okay, wait lang nasa meeting lang kasi ako. Okay? Eh, paano pong gagawin namin, sir? Sige, ganito. Mamaya, after 20 minutes, baba ko dyan, nasa meeting lang ako. Tapos, magdidimic tayo at mag-fishbone tayo para malaman natin kung saan talaga yung root cause niyan para ma-solve natin yung problem. Okay? So, huwag kayong mag-alala at mamaya i-guide ko kayo para maayos natin kagad yan. Okay? 20 minutes lang, bigyan lang ako 20 minutes. Sige. Okay mga kabayan, nadinig nyo na ang tanong at sagot at mga reaksyon ng dalawa. So, kayo nang bahala. Kayo nang mag-comment sa baba kung anong masasabi nyo dyan. At tingin nyo, sino bang dapat nating tularan at sino talagang mas lalago ang negosyo. Yun lamang, sana may natutunan kayo. Lagi nyo tatandaan kung di yan pang international level. Huwag na natin yan pag-usapan. See you in my next video. Bye-bye. Follow na. Future natin sobrang taas.